Hello, welcome again dito sa Biyaheng Biyaya at maraming salamat po muli sa iyong pagsama sa akin. Nandito po ako ngayon sa San Rafael, Bulusan. Direct from here ay patuloy po nating ihahayag ang magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Yung bidyong ito ay para po sa ating lahat. Ano man po ang katayuan natin sa ating buhay, ang Panginoon po ay sobrang mahal tayo. Whether you are a professional, working, non-working, students, basta po yung bidyong ito ay para po sa pamilyang Pilipino at sa pamilya sa buong mundo. Tuloy po nating i-discuss yung pong topic natin about ang Diyos po ay naghahanap ng anak, hindi po alipin. Naalala po ninyo yung isang parable ni Jesus Christ sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15. Ito ay patungkol sa alibughang anak o the prodigal son. Tayo po ay palaging nakatutok doon sa isang anak na umalis at nilustay ang kanyang kayamanan, ang kanyang pong parte. At makikita din po natin yung pag-ibig ng ama na kung saan inaantay siya sa kanya pong pagbabalik. Kasi this is our God. Gustong-gusto po ng Diyos na nandun po tayo sa kanya pong presensya, sa kanya pong piling palagi. Kaya nga gaano man kasama yung bata, ano man ang ginawa niya, gaano man siya kadumi, hindi po yun alintana ng isang ama. Ang importante sa ama ay nandun ka sa piling niya. Yun po yung ating Diyos. Pero po yung isang anak dito na hindi po umalis sa piling ng kanyang ama, ay nabubuhay din po parang walang sa piling ng kanyang ama. Yun po yung karamihan, ganun yung status natin. Parang naglilingkod tayo sa Diyos, yun parang yung nakikita nila. Nasa ministry tayo, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay, pero po hindi po natin alam na tayo po ay nasa piling ng ating Ama. Kaya gusto pong ipaabot ni Lord sa pamagitan po ng parabolang ito na importante po yung pag-acknowledge po na ang ating Diyos ay ating Ama. Kung mapapansin po ninyo, dito po sa talatang 25 hanggang 32, ang sabi po dito, now his older son was in the field. Ito yung older son na naiwan doon nang umalis po yung younger son at nilustay yung kayamanan. And as he came and drew near the house, nakapakinig po siya ng mga musika at mga sayawan nang siya po ay, di ba, nasa field siya at nang lumalapit na siya sa bahay. Kaya nga po sa 26, tinawag niya ang kanya pong isang lingkod at tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. At ang sabi ng isang lingkod na ito, ang iyong kapatid ay muling bumalik at tinanggap siya ng ama. Sabi dito, receive him safe and sound, and your father has killed the fatted calf. So nang mapakinggan ito ng older brother, siya po ay nagalit, sabi sa verse 28, at hindi po siya pumasok doon sa tahanan. Kaya sabi po dito, therefore his father came out and pleaded with him. So makikita po natin yung ginagawa ng ama, no? Yung mga bagay sa tahanan ay talagang siya yung pumapasok doon at gusto po talaga niyang maayos lahat. So this is our God. Kasi yung ama dito is representing God. Kaya po ito sinasabi ng Panginoon as a parable para ipakita po sa atin kung anong klaseng ama meron tayo. So you see here na ang Diyos Ama is pleading, no? Yun po yung ginagawa sa atin ng Diyos time after time. He is pleading na tayo po ay talagang tanggapin natin yung kaharian ng Diyos, yung mga bagay na patungkol sa pamilya ng Diyos. Yan po yung ginagawa ng Ama natin. Okay? So sa 29, sabi rito, so he answered and said to his father, tong older brother na nandun at nagpaiwan at hindi nilista yung kayamanan. Sabi niya, lo, this many years, matagal ng taon ako na naglilingkod sa iyo at hindi ko transgress, hindi ko sinalungat yung kautusan mo. Anumang oras, hindi mo man lang ako binigyan ng maliit na kambing para magkaroon kami ng kasayahan ng aking mga kaibigan. So ito po yung sama ng loob ng batang ito. Okay? So makikita po natin dito na nandun siya sa piling ng kanyang ama. Pero hindi niya madama lahat ng ginagawa sa kanya ng kanyang ama. Hindi niya madama yung pag-ibig ng kanyang ama. Which is, many of us, ganun po yung situation. Nasa sa loob tayo ng church, nasa ministry tayo, pero hindi po natin nadarama yung pag-ibig ng Diyos Ama sa buhay natin. Okay? Kaya ang nandun po sa atin ay inggit, nandun po sa atin ay bitterness, di ba? Yung nandun po sa atin ay yung pong mga negative emotions.
at maling kaisipan regarding the family, the church, yung mga kasama natin. At kaya nga sabi rito, lahat ng bagay ginagawa niya na paglilingkod. At ang purpose niya ay i-please, no? Pasayahin ang kanyang ama. So makikita natin dito na actually masayang-masaya ang Diyos natin sa buhay natin. At hindi po ito nakabase sa mga ginagawa natin. Hindi po ito nakabase sa paglilingkod natin. Bagkus ito po ay nakabase sa relasyon natin, sa pagtanggap natin sa katotohanan na yung Diyos natin ay ama natin at tayo'y anak niya. At ito yung gusto ng Panginoon. No? Hindi ho sa amount ng ginagawa natin na mapapasaya natin siya. Bagkus kailangan mabuksan ang buhay natin at matutunan natin na tayo po ay nasa piling ng ating Ama at masaya ang Ama sa presensya natin. Kung tayo po ay naglilingkod para mapasaya ang Diyos, ito yung mangyayari sa atin. Sana ho maglingkod tayo sa Diyos, hindi ho upang mapasaya sa bagkus naglilingkod tayo dahil tunay na masaya na po sa atin ang Panginoon. Kung ano tayo, kung sino tayo, at meron tayong tatay. Ito po ang buhay na Diyos. At yung isip po ng batang ito actually, nandun siya sa piling ng kanyang ama. Nandun sa mga kaibigan niya kasi yung pagpapatay ng kambing ay para sa kaibigan niya. Wala po talaga doon sa kanyang ama. Kaya ho, ito yung problema na pag meron tayong isip alipin, ang iniisip natin palagi yung sarili natin, hindi naman po talaga yung ating ama sa langit. So sa verse 30, sabi pa dito ng batang ito, "But as soon as this son of yours," nang dumating itong kapatid ko na kanya pong nilustay lahat ng kayamanan doon sa mga harlot, sa mga babae, pinagpatay mo siya ng isang baka na maganda, ng fatted calf for him. So makikita po natin dito na grabe yung bitterness. Pag ikaw po ang isip mo ay alipin ka, ito yung palaging makikita mo, yung mga ginagawa ng ama, o ginagawa ng isang tao sa iyo ay puro negative. Kaya wala pong positibo. So puro po negatibo. Parang feeling mo na ikaw ay pinagkakaitan. Ang sagot po ng ama sa 31 ay napakaganda. Dapat matutunan po na ito. Sabi dito, "And he said to him, Son, anak, ikaw ay palaging nasa akin," sabi niya. "At lahat ng nasa akin ay sa'yo." So hindi po ito nakikita ng bata. Ang totoo po, lahat ng sa ama ay sa kanya na. Hindi niya na kailangan pagtrabahuan ito para makuha niya. Kailangan lang po niya tanggapin at tangkilikin na siya po ay anak. Ito yung mensahe na gustong ipaabot ng Panginoon sa atin. Sabi sa 32, "It was right." Tama lang na tayo po ay mag-celebrate kasi yung kapatid ay namatay at ngayon nabuhay siyang muli. Siya ay nawala at ngayon nakita natin. Okay, so napakaganda pong parabola patungkol po sa paglilingkod at sa puso ng Diyos, patungkol po sa anak at saka sa alipin. Hindi po naghahanap ang Diyos ng alipin. Ang hinahanap po niya ay anak. Kaya ikaw ay anak ng Diyos. Lahat ng sa Diyos ay sa iyo. So natatanggap mo ito at sa iyo ito, hindi mo na kailangang paghirapan pa. Thank you so much. And let me just declare blessing and the favor of God, our Father, ay patuloy na dumaloy sa buhay mo, sa buong linggong ito. At sa time na ito na nanonood ka, naniniwala ako na gumagawa at gumagalaw ang Diyos sa iyo. Okay? So wag pong kalimutang mag-subscribe dito. Ipindutin mo lang yung gwapong picture na ito at panoorin po ang mga bidyong ito. Thank you.